Mayroong huhulaan si kaibigan po natin dito guys sa susunod na magiging presidente. Kung hindi po kayo maisahan sa mga tao na nag-plano ng kudita para hindi matuloy ang eleksyon po ng presidente. Huhulaan po ng ating kaibigan. Alam po ninyo kung sino na po ito. Walang ibang pinakamalakas po na mga kalaban po ng mga presidente ngayon kundi ang mga Duterte. Walang pagbabago ang pagmamahal ng mga tao sa kanila. Kaibigan, yun. Ano po ba ang ipapaabot po natin na mga impormasyon pa na inyong nakikita? Kasi po, gusto po natin na maipaabot yung sinasabi ninyong hulaan na magiging presidente po dito sa Pilipinas na susunod kay BBM kung sakali hindi maisahan yung mga tao. Sino po talaga ang inyong nakikita ngayon? Kasi marami nagsasabi na si Sara at saka si Tulfo ay mas malakas pa daw si Tulfo ang dating. Okay, sa lahat po ng nag-argue ba, no? Ito po ang sabi ng ating kaibigan. Wala na po ibang magiging presidente kundi si Sara Duterte na talaga. Nanalo na po siya kung siya po yung magpapaabot. Kaibigan, di ba? Yung may nagbalak na masama po dito sa bansa dahil po pinaplano na po talaga nila. Alam na po nila na si Vice President ang magiging presidente sa susunod. Kaya ito po ang kanilang mga plano ngayon na magkakaroon ng kudita. Pigilan po natin guys, no? Huwag po natin hayaan na manaig ang mga nagplano nito. Laliman ka 20 years, ma-extend 20 years ang manage ni BBM diri sa ato ang bansa. Daghan ka ayong nakagusto. Kana pa ang 20 years na ilaban lang sa 3 years. Hapit na ang 3 years guys. Dapat isipin yung mabuti. Huwag po kayong magpapalin lang sa mga taong mangyaya na maggawa ng ibuo ang 2 million o 3 million na tao para mag people power para po ay matugunan ang kanilang mga balak na kapag mayroon pong mga ganitong pangyayari, pwede pong mag-declare po ng martial law at hindi na po magkaroon po ng eleksyon ng presidente. Payag po ba kayo? Isipin natin guys, nanalo na si Sara kung si kaibigan po mag-predict. Nanalo na sa pagka-presidente. Kahit hindi pa dumating ang time na para sa kanya. No? Hindi pa man dumating talaga guys. Kasi po 2025 pa lang tayo. 2028 po. 3 years po. Maghintay tayo. O maghintay kayo. Huwag po kayong magpapadala sa mga nagpabalak po ngayon para gibain ang mga Duterte dito. Natakot po yung mga tao dito guys. Alam po ninyo yan. Kasi wala po silang maipakita doon sa kaso ni Tatay Digong. Yung mga witness, biktima, mga ID. Tapos ito po ang gagawin nila para sa kanilang kagustuhan na sila lang po ang laging nasa sa tawag ani kaibigan. Oo. Sila po ang tama yung kaibigan siya nasabi no. Sabi ng ating kaibigan ka. Kaya pala ito ang plano nila para gusto po nila talaga sila pa rin ang makapag manipula dito po sa ating bansa. Kasi pag iba na po yung makalingkod dito guys, kapag si Sara na sigurado man na meron pong kalalagyan po yung mga tao na ito. Alam mo ba kung sino ang pinakauna dito? Alam niyo na po yan guys. Romualdez, Trillanes, BBM, sino pa yung mga tao talaga na sobrang galit po nila sa mga Duterte. Sigurado talaga guys. Muuni karon ang plano nila ng mga dautan na magmanipula sila og kining kudita para maka-extend, para mag-declare og martial law. Wala na, lupig na ta. 20 years kala naman ka anak kadugay anak.
Kaya siguraduhin na po ninyo na iutong na lang nato ang ato ang bag-uban-uban sa ato ang presidente karong mga tuiga o sa sunod pa nga tuig. Kaya hapit naman ang 3 years, no? Antusan lang ninyo na ay na magpadalaan ng mga tao mag-agni diya o kudita. Kaya pag nagkudita, magkakagulo, magwarsalo man na, pati luoyan nato tanan. Di, kung sa pa may maayo sa ato ang nasod ani kung siya lang yapon. Sa totoo lang ako nakasawa yung pagjud ko. Sa tinuod lang. Kaibigan, nakakatakot po ito guys kapag ikaw ay wala kang kaalam-alam dito sa lalo na hindi ka makapanood sa mga paalala ng ating kaibigan, siguradong mapapahamak ba? Kaya dapat po talaga ngayon isipin na po niyo mabuti na si Vice President na po talaga ang presidente po. Nanalo na po. Ito na po ang prediksyon ng ating kaibigan. Kahit pa po sinong bumangga sa mga Duterte ngayon kay Sara na magiging presidente, wala na po ibang makapapalit nito kay BBM kundi si Sara na po talaga. Oo, di marami po talaga ng mga tao na matutuwa dito kasi maraming nagtatanong sa atin guys, no? Ang kanilang pinagbubuntungan din po sa galit kasi yung mga Duterte daw nagpapasok ng China tulad ng pogo, mga droga. Ito ang ating maipaabot, no? Kung si Tatay Mendigong ang nagpapapasok ng mga Chinese, bakit po si Paco Glapinig kaibigan, bakit po si BBM ngayon, bakit ang daming mga droga nagsinglabasan na hindi naman pala administrasyon ni Duterte? Yun po, doon po tayo makapag tanong bakit ngayon lang nangyari ito. Nung si Duterte nagsyaman kaya ang nagpasimuno sa droga na pinapapasok po yung mga Chinese, bakit po kulang lang po sa mga krimen tulad po ng rape, kidnapping, di ba? Kaya huwag po kayong magpaisa guys. Dahil po hindi po natin alam ngayon na ang mga taong ito na sila lang po yung kapakanan dito. Dapat maging alerte kayo. Dapat makapanood kayo sa mga totoo ng babalita ng transparent na walang ginigilingan ba, walang pinapanigan. Diba? Kaya kaibigan, ako ay nagpapasalamat dahil sa inyo.